believer ni Almighty God. Pipila na po katuig siya, udaghan na siya na paminawan ng mga sermon ni Brother Abab o mga pulong ni Panginoong Diyos. Apan, sa sigasig niya nga pagbuhat sa tungkulin, niabot ang oras nga niabot ang usa ka sitwasyon sa iyang kinabuhi nga kinahanglan dyan niya ang kwarta. Kung na makita na ito nga busy kay siya sa iyang trabaho karon. Pila na po ka mga weekly fellowship na dili na siya ka-join. Nasahay gani. Di na siya mo reply sa mga message sa mga brothers and sisters. Mauwaw na siya modul nila. Usa niya ating adlaw, niabot ang usa ka paghanay sa Ginoo. Ug mao na si Sister Madel. Na parihara po nga taga-Panglao. Nagkaot siya. Ay, Sis Madel, ano makana makadili? Ang may. Ikaw din na bunso. Ako giniting. Kumusta naman ka? Wala giniti ka nang nabisin ako sa pangitag kwarta. Nagproblema mi dagan kay utang ang pamilya lagi ti. Nya what ba makalisod mi. Pamikan on na. Love ito, no kanang nakasabot raw ko sa imuha. Pero bakay gayon baka bisag sa mo nga oras. Sa pagkakaroon ti kay busy pa makayo ko ati oy. Nya dagan kay mga customer ba. Nya mahadlo ko makasab-an sa amo. Ay salang karon kati. Ah, sige. Nagsubo ang usa ka sister. Kaya napakyas siya sa pag-encourage at sa ka-sister. Dili na ito makita nung kung dili pa dili na ito masabtan ang kamatuoran, dili na ito mauna o importante, labi na ang pagservisyo sa Ginoo. Umalingtanan na ito siya. Pero naninguha gyapon si Sister Madel. Naningkamot gyapon siya nga ma-encourage ni usa ka sister. Ibasin na diay. Usa ka adlaw niya nga makapatar gyapon ang usa ka sister. Oto, nagdasay tubig, natumay, wata kay pugod saon yan eh. Kung nagkita na sila balik. Lang na dyan nga napadaan rapod ko ba kay Dol ramang gudpod daratapin sa amo harapod. Musta naman po ka? Ay, ganang bisita lagi po ka ati. Na-shock ko. Busy kay lagi karon ati. Mo gyapon pra sa dumyagi ba busy kayo. Mo to. Unsa di tuyo na to ati? Ako lang unta nga kanang tagaan or kanang paimnon tatikag tubig kay basin iyo ka sa sobrang init karon ba. Mo ni tiya. Paim na lang patibig. Unsa day ati anong paimnon mo kun mo tubig? Sa pagkaninod lang, di na dyan ganahan si Gina nga mo 13 na ning sistera kay yago na dyan po siya kuhan ko paikog na siya. Motong, pagkaman niya ginumog tubig, hindi ko na dyan siya sa Sister Madel. Natili na dyan siya. Ate Madel, salamat kay sa pagkugi gid mo visit na ako pero sa pagkakaroon ate ay sana nang pagbisita ate. Busy pag kay kumaikog na nimo niya. Sige nakagbalik-balik ba kanon na. Yan so na lagi ni ate nga daghan kay gapsunon na utang. Nga kung wala po may trabaho, dili na kuana nang mong pamilya ba sana likan nila. Mahalo ko nga may makaingon ba nga wala na may saktong kuana akong pamilya. Kaon din magsaban po ko sa mama o papa lagi ate. Nag-uwalintahan si Sister Madel. Pero gihatag po niya ang bersikulo nga maangkon man nimo ang kalibutan pero ang imong kaluluwa mawatan. Pero wala gyapon kuana ni Sister Jenny. Nagsige lagi ako sa ilog o motong naka-decide si Madel na muhawa na lang siya. Kung naghilak siya pero wala yung luha. Moto, nga usa ka adlaw, makita na ito nga Sister Jenny, nagsige na dyan siya og trabaho. Kapoy, sakit ang hawak, sakit ang likod. Puro na dyan siya kanang sakripisyo. Andun nga giubo na dyan siya. Andun nakaluwa dyan siya dugo. Niabot ang punto nga. Nakitaan sa amo ang kahintang niya ka Sister Eileen. Ay diniti siya sa ka-sister. Hindi na sana siya ka-unbeliever. Niabot ang amo og nasuko.
nasuko ang amo. Pero nakita niya ang sitwasyon sa ni Sister Jenny. Motong, idala niya sa ospital. Motong giyabot. Ug usa ka doktor nga si Kevin Delbar. Oh. Pero, ningon ang doktor na motong giatiman siya sa doktor o gibutangan og kanang pain reliever o kanang first aid o nabitaha na gamay ang iyang pamati. Motong nihawa ang doktor o nagwa na po sa line emergency. Nakaamgo ang usa ka sister o play niya ang usa ka video may tungod sa mensahe ni Makapangyarihang Diyos. Iyang i-tanawang pa dito. Sa itong panon po mga kapatid no, kung saan gahay pabubutan si Ginoo nga nung nagkasakit siya. Napupul ng mga tao ang kanilang mga buhay sa paghahanap ng salapi at katanyagan. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Nugugol ng mga tao ang kanilang mga buhay sa paghahanap ng salapi at katanyagan. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Iniisip na ang mga ito ang tanging paraan ng suporta, na para bang kung mayroon sila nito, maaari silang patuloy na mabuhay, na maaari silang malibre sa kamatayan. Subalit kung malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila. Kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kadaling mabasag, kung gaano sila kalungkot at kawalang magawa na walang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi at katanyagan. Na gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kataas ang kanyang posisyon, lahat ng tao ay pantay-pantay na mahihirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Natatanto nila na hindi nabibili ng pera ang buhay, na di mabubura ng katanyagan ng kamatayan, na alinman sa pera o katanyagan ay di makakapagpahaba ng buhay ng isang tao, kahit na ng isang minuto, ng isang segundo. Karon nagitnahon na klaro sa akong kaugalingon. Nga sa panahon, wala na ko'y time ni mo. Wala na ko'y time ni mo, God. Kanunay ako nag-focus sa akong pagpangita sa kwarta, trabaho. Nga abot sa punto nga, wala na ko'y pahuway. Wala ko'y saktong tulog. Kaya kung wala ko ni matagaian, sakit. Dili na ako ma-realize ang kagalingon. Umunsa ka sa'yo pang ako ang desisyon. Nga akong gitanggihan ng usa ka sister. Nga bisan pagdaghan na kay kong kasabtan sa mo. Sa mo mga pulong daghan na kay kong sermon nga dudunggan. Pero wala ka po na ako ibuhat ang akong tungkulin para niyo. Good man God, maskik na ingani na akong sitwasyon. Ang grabe na akong sakit. Pero nagpasalamat kayo pong kunin mo. Kikitagaan pa ko ni mong tsansa. Nga bisan tuol na kayo sa kamatayon. Kikitagaan pa ko ni mong panustos. Na
sa pag-apong ko, makadungog sa imong mga pulo. Salamat kay Ginoo. Maski pa unsa ko kadautan, kung unsa ko ka kuyang sa atubangan sa kalisod. Dali ra jud kay kanapiog sa kalisod sa akong pamilya. Niabot si Sister Madel o gibisita ang sa sister. Naga siya o pizza o girigaluhan niya ang sa sister. Nangamusta siya sa kahilingan. So, kumusta naman ka? Ate, nagabaan ako ate. Wala na ako ibuhat ang yata sa limbas ako. Muning itagaan ko ng sakit. Baguhay pa lang na nabasa na yung mga pulong na nakahatag mo niya. Salamat ate kay bisita niyo ka. Oo, ka-expect na mabalik na po ka. Dito makita mga kapatid, no? Na sa ka-sister, maningkamot na dyan siya nga. Luyo siyang kabisi. Maningkamot na dyan siya nga mo-appeal sa fellowship. Ubuhaton niya ang tungkulin. Niya na, iyang gi-provide ang iyang mga kaila. Iyang mga customer, iyang gi-provide kumotong nagkapalaganap sila sa ibang video. Amen. Ay, may padungga. Uy, nga mabaw. Dahil